Kawawa nga, napapasok na daw. Kahit ma'am. Yun nga, I'm used to it na like the culture of winning. Like since high school ako under kay Coach Goldwin Monteverde. Like I know how to win. Like alam ko paano manalo or paano magtrabaho para manalo. So I'm fortunate lang din na napupunta ako sa team na may winning culture. So yun, I'm just blessed na napupunta ako sa mga ganung team. Second, especially international ball, kailangan mo yung bigs na kaya dumipensa, which is QMB is very capable of doing it. Kai, pagbalik ni Kai, kaya ko mag-stretch ng floor. So, hopefully yung team namin, yung young players, KQ, slowly, pag ilang years na, pag tumatanda na kami, hopefully yung chemistry namin, yung pag sama-sama lang kami hanggang, alam mo yun, next World Cup or I think malaking bagay yun. Ka-Express, isang napakagandang balita ang kumakalat sa hanay ng Gilas Pilipinas, isang official update na nagpapabigat sa momentum ng ating pambansang kupunan bago ang kanilang critical na laban ngayong November 28 kontra Guam. Kinumpirma na ang US visa ni Carl Tamayo ay official nang naaprubahan na nagtatapos sa matagal ng pag-alinlangan kung makakasama ba siya sa buong delegation na lumipad patungong Guam. Bagamat may posibilidad na sumunod siya kinabukasan dahil sa visa processing time, ang pinakamahalagang takeaway ay official nang kasama si Carl Tamayo sa Final 12 na nagdadala ng full strength sa wing rotation ng Gilas. Ang development na ito ay nagpapatunay na ang programa ay seryoso sa target nitong back-to-back na panalo upang tuluyang selyuhan ang kanilang dominasyon sa qualifying round na ito. Ang pagkakaroon ni Carl Tamayo sa lineup, lalong lumalakas ang wing rotation ng Gilas. Ang kanyang pagdating ay nagkompleto sa isang formidable trio sa forward position kasama ang naturalized player na si Justin Brownlee at ang Gilas staple na si Kevin Kimbao. Ang versatility ni Carl, ang kanyang kakayahang tumira mula sa perimeter, mag-post up at maging reliable rebounder ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa opensa at depensa ng Gilas. Ito ang mga strategic implications ng kanyang pagpasok. Mas madaling mag-ikot ang rotation ni Coach Tim at mas malalim ang bench na pwedeng gamitin laban sa athletic players ng Guam. Ito rin ang nagiging coming out party ni Carl, ang pagkakataon niyang patunayan na essential piece siya sa hinaharap ng programa kasama ang iba pang young guns tulad ni Kevin Kimbao, Dwight Ramos, AJ Edo at Quentin Meliora Brown. Ang balitang ito ay muling nagpapaalala sa core identity ng programa, si Kai Soto. Bagamat wala siya sa window na ito, ang kanyang presence at long-term role sa Asian qualifiers at major tournaments ay nananatiling anchor ng Gilas. Ang pag-approve ng visa ni Carl ay nagpapakita na ang programa ay handa at adaptable sa mga challenge na tinitiyak na ang talent pool ay laging optimized kahit may availability issues. Ang Guam game ay hindi lamang simpleng schedule check, ito ay isang pagkakataon para sa Gilas na ipakita ang kanilang depth at chemistry bilang isang cohesive unit at magbigay ng statement win bago matapos ang taon. So isang makabulahang development ang nagpatibay sa kumpiyansa ng Gilas, ang pag-approve ng US visa ni Carl Tamayo. Ang official update na ito ay hindi lamang nagtanggal ng cloud of doubt, kundi nagbigay ng direktang boost sa player status at strategic options ng kupunan. Dahil sa logistics, inaasang makakasama si Carl sa Guam sa November 28. Posibleng sumunod kinabukasan ng team, pero ang mahalaga, ang talent pool ay kumpleto na para sa back-to-back na panalo na target ng Gilas. Ang tournament overview para sa window na ito ay malinaw. Kailangan ng Pilipinas ang panalo upang patunayan ang kanilang dominance at panatilihing intact ang kanilang momentum papunta sa susunod na yugto ng qualifiers.
Ang pagdaragdag kay Carl Tamayo ay strategic lalo na sa wing position at forward pull updates. Sa lineup ng Gilas, ang front court versatility ay naging key differentiator nila. Ang power forward na si Carl ay nagdadala ng skill set na bihirang makita sa kanyang posisyon sa Asia. Siya ay may footwork na pangilalim, malakas sa rebounding at may consistent three-point shot. Ang kanyang kakayahan na mag-stretch sa depensa ay nagbubukas ng malaking driving lanes para sa mga attacking guards tulad ni Dwight Ramos at Scottie Thompson. At kapag pinagsama siya kina Justin Brownlee at Kevin Kembao, meron na ngayong 3 versatile forward ang Gilas na kayang mag-switch sa iba't ibang positions at magbigay ng mismatch sa bawat possession. Ang strategic implications ng kanyang visa approval ay malinaw. Mas nagiging malalim ang rotation ng Gilas at mas nagiging flexible si Coach Tim sa kanyang matchup laban sa Guam. Ang Guam ay kilala sa paggamit ng athletic at NCAA Division I school players at kailangan ng Gilas ang size, strength at perimeter defense na hatid ni Carl. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing buffer laban sa mga high motor na forwards ng Guam at ang kanyang scoring threat ay makakatulong upang hindi ma-focus ang depensa ng kalaban kay Brownlee. Ito rin ang schedule update ni Carl. Ang kanyang coming out party ay gaganapin sa November 28, isang stage kung saan kailangan niyang ipakita na isa siya sa mga essential young guns na magdadala ng long-term success sa programa, kasama sina AJ Edo at Quentin Moyura Brown. Ang buong player pool updates ay nagpapahiwatig na handa ng Gilas. Sa core ng programa, nananatiling anchor ang vision ni Kai. Ang movement na ito ay nagsisiguro ng kompletong talent pool at adaptability sa schedule ay nagpapatunay na ang program standards ay hindi bumababa. Ang Final 12 ay may versatility at depth na dala ni Carl ay handang iselyo ang back-to-back na panalo na isang positive step para sa Gilas. Well, kung sisilipin pa ng mas malalim ang magiging daloy ng laro, lumalabas na ang pinakamahalagang elemento para sa Gilas ay hindi lang talento, kundi consistency ng execution. Sa analysis, malinaw na may 2 bagay na hawak ang Guam, high energy pace at NCAA Division I discipline. Kapag pinagsama mo ang 2 ito, nagiging dangerous combination sila, lalo na kung maagang makakuha ng kumpiyansa. Una sa lahat, sa front court battle, hindi magiging madali ang matchup ng Gilas kontra Jonathan Galloway. Mas malalim ang kanyang impact sa tempo dahil mahusay siyang shot challenger. Posibleng mapuwersa ang Gilas na mag-shift sa mas perimeter heavy attack, lalo na kung mahirapan si Junmar Fajardo maka-establish ng deep seal. Pero dito papasok ang value ni QMB. Hindi siya superstar scorer, pero dahil sa galing niyang pumili ng angulo sa screens at sa ability niyang bumaba sa weak side rebounds, nababawasan ang epekto ng rim protection ni Galloway. Well, sa madaling salita, kung hindi man manalo si QMB sa highlight plays, mananalo siya sa micro battles ng spacing at possession control. Pangalawa, sa wings at forward matchup, magiging test ang mobility battle. Si Matthew Figurgor, isang hyper-athletic utility forward, ay malaking tanong para sa Gilas. Kapag tinapatan siya ng mas mabigat na forward, tatakbo siya. Kapag tinapatan naman siya ng mas maliit na wing, ipipost at ikakat niya ito. Kaya dito papasok ang flexibility ng Gilas rotation. Pwede silang mag-shift sa mas switchable combination na Ramos, Edo para makontrol ang energy plays ni Figurgor. At ang pinaka-importante ay huwag hayaang magbigay ng momentum ang transition leak outs niya. Pangatlo, sa guard matchup naman, nagiging pinaka-critical ang labanan. Malinaw na may 2 guards ang magpapainit ng game narrative, RJ Abarientos para sa Gilas at Jericho Cruz para sa Guam. Magkaiba ang kanilang style, pero parehong momentum shifters. Si RJ ay control guard, kayang sirain ng traps, magbasa ng angles at magbukas ng spacing gamit ang shooting threat. At si Jericho Cruz naman ay chaos engine, kayang mag-flip ng rhythm gamit ang atake, foul baiting at offensive aggression. Ang labanan nila ay magiging strategic versus emotional tempo. Kung mapanatili ni RJ ang composure ng Gilas offense, madidikta nila ang laro. Pero kung makakuha ng 2 sunod-sunod na finishing drive si Jericho, biglang magbabago ang aura ng Guam. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.